Hi Aries, mid-month, mid-May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Will be straightforward po. Aries, anong kailangan yung marinig? Message. Guidance para sa mga Aries. Uy. Mid-month of May. The Tower. Add pa tayo dyan. Expect the unexpected. Maaring may ilang ganap na hindi mo inaasahan at wala tayong options or choices kundi ang sabayan. Yes, it could be positive or negative kaya ika-clarify natin. So, dito pa lang, stay flexible, adaptable sa pwedeng ihain sa inyo ng universe. Mid-May, add pa tayo. Aries, ayan. Tingnan natin isa-isa, kita nyo, kumukulog-kulog pa. Okay, so maaaring ito ay may kaugnayan sa sektor ng relasyon. Okay, more on relationship, family, andito na lahat. Guys, tayo ay general reading. Just only take what resonate. Kunin na natin tong dalawa pa. Kahit pa okay, family, relationship, personal, more on personal. Family, personal relationship, or friendship sector, the Three of Cups po ay narito. Maaaring merong ilang hindi aasahan or inaasahang ganap ngayong mid-May. Halimbawa, so more on naman to claim natin, more on the positive side. Could be a surprise or unexpected party invites. May ilang events na dito, syempre, kailangan din ng adjustments or yung pagiging adaptable nyo as I've mentioned. Lalo pa kung meron kayo ilang priorities or meron na talagang ilang plans tapos biglang ganito may lakad or merong invites, yung ganun lang. Okay? The Three of Cups. Maybe a sign, why not? Lalo pa kung medyo totally talagang na-occupy yung mga attention nyo and focus sa buhay, paggawa, trabaho, sa ilang isipin. Why not? Have fun. Enjoy naman daw. Kahit over the net lang ito yung connection or reconnection sa ilang taong malapit sa inyo, or could be, why not? I'm getting a message na sabi ko nga family, kung meron kayong mga siblings na matagal nyo nang hindi masyadong nakakakonekta. Kahit over the net, out of nowhere, baka may kahit sa simpleng hi and hello ay umangat ngayong mid-May. Kung hindi yan mag-apply, for some of you, may travel po ba? Yes po, it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kung hindi pa rin yan mag-apply, family, as I've mentioned, kung hindi ito one of your family members, meron kayong focus doon. It could be pagdating sa inyong physical home. Maaring meron kayong hindi asahan dyan na ganap. I mean, meron kayong kailangan higit na ayusin, kumpunihin, ayan, kung sa mas practical. Yes po, unexpected eh. Parang hindi nyo asahan, may masira, yung ganon, kung sa mas practical po niya pagpapayo. At dito kakailanganin ng enerhiya, medyo overwhelming, baka this is something na may involved na money, kung saan syempre kapag meron tayong aasigasuhin, na ayusin, may ilang expenses. So it could be unexpected expenses, bills na normal, moonchild, may ilang bayarin talaga. Ayun lang, yun yung nakikita ko rito. Okay? Sa ilang priorities nyo, relationship-wise, family, friendship, personal relationship, the King of Cups. Dito umiikot ngayon ang inyong buhay. At may ilang challenge, yes. But this is something, sabi ko nga, the Queen of Wands, ayan na kayo na yan, Aries, mapangahawakan. Okay? Kumbaga, andyan yung diskarte. Yung, lalo pa, pamilya, mahal sa buhay. Papaangatin yung inyong mga dahilan. Kahit pa hindi madali, nasa inyo ang control. Okay? You can control actually everything na nandito na pwedeng ihain sa inyo ng mundo kahit pa sa mga pagkakataon na biglaan or hindi nyo inaasahan. Okay, ano pa bang ma-add ko dito? Queen of Wands sa share, the King of Cups, or Seven of Cups reverse kasi, ayan ang dami, overwhelming. Dami yung iniisip, or ang daming plans, ideas, kahit sa simpleng ganun lang.
Kung about sa relationship, King of Cups, actually, may pagbibigay din talaga dito pagdating sa romance. Romance, celebration. Well, it's up to you kung saan ka higit na maglalaan ng atensyon sa dami ng kailangan harapin, especially rin kung meron na kayong kids or anak. So, syempre, kabilang siya dito sa ilang plans nyo. Meron kayong higit na ibibigay na enerhiya or a message lang ito sa dami ng sinasabi ni Moonchild to spend more quality time kasama sila. Kasama ang mga taong higit na sa'yo ay mahalaga, Aries. Okay, ito yung umaangat na messages. Stay flexible and adaptable. Adaptable sa situation. Sabay lang tayo. Ito yung, guidance, advice na marahil kailangan yung marinig mid-May, mid-month of 2025, Aries. Hi, Taurus, mid-month of May 2025, mid-May. Ayan, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ano kailangan mong marinig ngayon, Taurus? Will be straightforward guidance for you. Message. Mid-month, mid-May, Taurus. Mensaheng gabay po para sa taong ito. Umarap na sa akin pero bumaliktad pa siya. Hindi natin pipigilan ito. Kunin natin ang pinaka-mensahe pa sa taong maaring makapakinig nito, Taurus. Ayan, guidance for you. Okay. So, isahin natin. The Magician, this one is in reverse. The Page of Wands, reverse. Guys, sa ilang bagong nakapakinig kay Moonchild, kahit po nakakakuha tayo ng ilang reversal cards or baliktad yung baraha, hindi naman ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Chariot, the Strength card, reverse. Two of Wands, reverse. The Four of Pentacles, reverse. And the Six of Wands. Ang perfect na yung Six of Wands ay nasa dulo. Nasa pinakahuli. Kasi ito yung about sa success. This is about something ito na paghihirapan. Okay? Kumbaga ito, sa ilang kakulangan. Right now, marahil for some of you Taurus, tayo po ay general reading na parang may ilang difficulty, yes. Parang feeling nyo kulang, may nakukulangan. Physically, mental, emotionally, or even financially, parang hindi sapat ang mga bagay. Pero papunta kayo doon, sabi ko sa inyo, sa success. Pero syempre, iba-iba tayo. Unti-unti ito, wala namang overnight success. Isang reminder to marahil na papaangatin nyo lang yung focus nyo, yung determination nyo, and yung strength na meron kayo. Yes po. The strength card ay narito, Page of Wands, reverse. Yun lang. Hindi nyo rin naman kailangan ma-pressure. Kasi sabi ni Moonchild, push kung push, laban kung laban, yes. Pero wag kayong ma-overwhelm or feeling nyo parang nahuhuli na kayo, na parang wala na, stock up ako, hindi ko na malalagpasan to, yung ganon. Dito parang hindi nyo napupuna, baka naiiwanan nyo na pala ng restrictions or ng limita, ayan, ang inyong sarili, yung sarili nyong kakayanan na meron naman. Hindi nyo kailangang mainip, Taurus. Hindi nyo kailangang magmadali. Take everything one day, one step at a time. Isa-isa, unti-unti, parating kayo doon. Focus lang. It's okay kung ngayon parang nangihina kayo or napanghihinaan kayo ng kalooban, physically, mentally. It's okay to pause. Okay? Another reminder na galingan, magplano muna kung kinakailangan. Baka yan yung isang step na pwedeng makatulong sa inyo, lalo parang nakaka-overwhelm, di nyo alam paano. So, pag mayroong plano, long-term plans na pwede kayong mabuo, dyan parang, okay, dito muna ako sa step 1. Dito muna ako magpo-focus. Para iwas kayo doon sa parang minsan feeling nyo, super late na. Kasi mga Taurus, andyan yung kagustuhan na syempre, yung comfort, yung security, gusto nating marating yan. At the same time, minsan, may tendency hindi natin nilalahat na andyan yung
mananatili kayo sa inyong mga lethal zone. Parang doon kayo sa nakasanayan nyo. Kasi kayo yung mga fixed signs na hindi na kayo magte-try or hindi na kayo susubok pa or wala na. So, alisin nyo yung mindset daw na gano'n. Note to self din to kay Moonchild. Ayan. Napakalawak daw ng buhay, ng mundo. Marami pang possibilities. The Two of Wands, hawak nyo ang globe dito. Mararating nyo yung tamang opportunity sa inyo. Unti-unti lamang. Okay, pagkatiwalaan niyo yung proseso at syempre pa ang inyong mga sarili, ang inyong kakayanan at higit sa kanya, sa inyong faith, huwag niyong kakalimutan na samahan ito ng patuloy na dasal. Okay, other messages, kung hindi mag-apply po yung hugot na yon, tayo po ay general reading, just only take what resonate as I've mentioned. Kung meron mang ilang problema talaga, difficulty na kinakaharap ang ilan sa inyo na may kaugnayan sa pamilya or kung kayo nasa isang relationship, partnership. Okay. Slowly guys, medyo mabagal ang ilang sitwasyon dito. Yung strength ay is in reverse, nakabaliktad. Hindi agad-agad yung solusyon, pero malalagpasan nyo to. Yes po, claim na natin. Kung meron talagang certain problem, oo, pagkatiwalaan nyo na ito'y matatapos. Everything is temporary. Okay? Meron, kahit sa simpleng tensyon, huwag kayong magstay dyan. Tulungan ng sarili na huwag ma-stuck sa pagkakataon na parang feeling nyo hanggang doon na lang. Alam nyo, may hugot. Okay? Other messages, kung ito'y the chariot, pagdating sa family, may kaugnayan sa ilang galawan dyan. Okay. Okay, maaring meron kayong higit na kailangan i-focus, one of your family member, or kung hindi man, kasi reversal tayo every time. Pwede itong sa inyo mismo, Taurus, or sa ilang tao sa inyong paligid, the strength card, reverse, the chariot, yung attention nyo ay maaaring mapunta doon at kayo itong higit na kailangan, baka siya itong nanghihina, physically, mentally, emotionally, or financially, at kayo itong nandyan, kahit sa simpleng pagpapayo. Okay? Mahalaga na nandyan. Present, be present sa ilang taong ito. Okay, hindi madali. Alam nyo, nandito pa rin tayo sa inyong Taurus. Birthday season. Taurus season pa rin tayo. Parang sinusubok ang ilang ganapan sa inyo kung paano nyo i-handle or pinanghawakan ng mga sitwasyon. Okay, parang sinusubok ang inyong katatagan sa mga bagay. Pero hindi ibig sabihin, aking ulitin, hindi na kayo okay. It's okay not to be okay, pero huwag kayong mananatili doon. Meron akong support na nakikita. Una pa lang, inuna ko na mayroong success. Para bang tinetest yung faith nyo sa situation, sa process, sa inyong sarili at sa Kanya. Okay? So, patuloy na, alam naman natin how powerful ang prayer. At yung comfort na aking na-mention, yung stability, yung success, yung security, yes po, the Four of Pentacles. Parating yan, anytime soon, i-claim na natin yan. May magandang flow. Magkakaroon ng improvement ang mga bagay. Kahit pa ang bagal ngayon ng mga sitwasyon, huwag kayong panghinaan ng kalooban. Maniwala ka Taurus, sa kung ano pa yung pwede mong marating sa buhay. Limitless, malawak pa. Positive possibilities. Yun lang. Kailangan mo lang talagang harapin yung ngayon if ever nag-apply na merong ilang kakulangan na hindi imposible guys, hindi imposible ang iyong mapunan, malagpasan, makakayanan mo yan. Ito yung maangat na may hugot pa mid-May, mid-month of 2025, May 2025, Taurus. Hi Gemini, mid-May 2025, mid-month of May 2025, kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Anong kailangan yung marinig ngayon? Gemini, mensaheng gabay para sa mga taong maring makapakinig nito. Mid-month of May 2025, message. Gemini, guidance for you. Anong kailangan yung marinig right now? Gemini.
mensaheng gabay para sa'yo. Sa taong nakikinig ngayon, ito na. May ilang bumabagsak, pa isa-isa. Okay. The Temperance card, the Eight of Swords, Knight, Six of Wands, Nine of Wands. Okay. Unang-una na. Balance is the key, Gemini. Temperance card ay narito. Paano naman yung balance, Moonchild, kung medyo may difficulty, may struggle, may challenge? Para ang hirap i-balance yung sitwasyon kung yung sitwasyon mismo ay hindi balance. Parang ganun. Temperance. Bukod sa balance, patience, and patience. Habaan nyo ang inyong mga PC ngayong mid-May. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Kapag tayo naiinip, merong tendency na kung ano-ano na yung pwedeng umangat sa inyong mga isipan eh. Maaaring may ilang mabuo na kayong senaryo dyan. At ito yung ilang negativity. The Eight of Swords po ay narito. Ayaw natin yon ma-adapt or ayaw natin yun ang ma-manifest nyo. Kasi ang ganda po. Ma-manifest kasi meron ditong manifestation card, the Page of Pentacles reverse, ayun lang. Kaya sinasabi ko sa inyo na baka yung manifest nyo ay yung mga negative thoughts or negativity na ayaw natin. Okay, kalmahan ang sarili, huwag kayong mainip, huwag magmadali, or ano pa mang agenda, senaryo, pakiramdam na hindi makatutulong para sa inyong higit na ikasasucess. Yes po. May pag-level up. Ito mula ito sa ilang challenges, difficulty. The Nine of Wands na hindi nyo sinukuan pero patuloy nyong pinanghawakan sa kabila. Nung parang sabi ko na, paano na yun, Moonshot? Yung sitwasyon mismo ay hindi madali. Pero nanlaban kayo. Kung alam nyo sa inyong mga sarili na nagsikap kayo sa kabila ng kahirapan na ito, yung ilang obligations na inihahain sa inyo ng mundo, hindi nyo sinukuan. Bagkus, ginamit nyo yan para manlaban lalo. Alam nyo yun? Parang tinetest kayo. Tinetest lang kayo dito, guys. Claim natin, mid-month, mid-May. Six of Wands, Knight of Wands, meron pong good news pagdating sa inyong buhay karera, especially, ayan sumasang-ayon ang ilang ingay. Buhay career, trabaho, negosyo, maging ano pa man yan, nagle-level up kayo. Leveling ang mga Gemini. Gaano man katayog, okay, kataas, kalaki, pero claim natin na merong improvement or even development, why not? A recognition, promotion, kahit simpleng appreciation lang ito, ay umaangat po kayo. Opo. Okay. Other messages, if ever Moonchild, parang wala naman. Ayun sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin maging positive dito. Pero kung hindi talaga mag-apply doon at wala dyan ng higit na priority ng ilan sa inyo, the Temperance card, 9, 8 of Swords, marahil yung pinakauna kong na-mention, Temperance card, kasi ito yung pagkabalanse ng walang pagkakulang or pagkasobra. Could be physically, mentally, emotionally. I'm getting a message dito na you have to stay healthy. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero syempre naman, dito kasi sabi ko nga, lalo pa kung mag-reflect, meron kayo lang isipin, dalahin, parang tinetest ang lahat-lahat sa inyo. Baka test ito. Why not? Dumaan kayo sa health procedure, sa ilang test. Baka ganun yun. Or talagang mayroong ganung ganap ngayong buwan. Sandali. Check natin. Okay. Ano yun? Gemini. Okay. Napasilip lang ako sa ilang ganapan sa planeta. Baka meron akong ma-share sa inyo. At actually, meron tayong meron tayong darating na full moon. Ito pwede tong full moon, it's all about endings.
or endings for a new beginnings. Full moon in Scorpio, ngayong mid-month, guys. Sobrang mag-a-apply to. Patawarin, medyo nagpo-pause. Kasi sa mga galawan sa planeta, guys, di rin alam to ni Moonchild. Ano? Di ko rin alam to, guys. Hindi naman ako yung nagpapaikot ng planets. Hindi. Titingnan natin, check natin to sa Google. Pero right now, mayroon tayong darating Gemini na full moon in Scorpio. Hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. That highlighted your 6th house of health. Yes po, sobrang mag-a-apply yan dito sa ilang cards na bumagsak sa'yo. Sabi ko sa inyo, balance is the key. Sa part na ito, guys, syempre pa po, kayo ang higit na makapagsasabi. You have to listen to your body. Pero sa dami nga ng gusto niyo, meron kayong goal eyes on the prize, na ang ganda, goal na umangat, mag-level up. Pero baka sa dami niyan, hindi niyo napapakinggan o napapakiramdaman ang inyong sariling katawan, ang inyong sariling nararamdaman. Kahit sa simpleng kakulangan lang to, guys, kakulangan sa tulog, or pagkasobra, dalawa lang naman yan, pagkakulang or pagkasobra, balance. Priority mo rin yung ikaw. Okay, kasi full moon, again, could be about endings for a new beginning. So, ayan, para ma-refresh kayo, alam niyo yun, yung ilang stress, alisin na yan. Yan yung marahil kailangan yung tapusin, pakawalan, yung ilang unhealthy na alam nyo hindi makatutulong for you. Para dito, why not? Kasi sa 6th house, guys, alam nyo, naipasok sa inyo, naipasok ko to sa inyo. Sobrang mag-a-apply. Itong ilang barahin nyo, Gemini. 6th house is also about work. So, maaaring kung hindi mag-apply po about health, dito yan, sa aking unang na-mention, mailang changes. Yes, maaaring may magtapos. Claim natin, why not? A new possession, promotion. So, syempre, meron kayong tatapusin. At ito yung ngayon, kung ano yung ngayon. Kasi leveling na kayo, magle-level up na kayo. Hopefully, nakukuha niyo yung message ni Moonchild. Ayan, in short, may ilang changes. Changes ito, guys, patungo sa higit yung ika-secure, ika-comfort, ika-healthy, physically, mentally, emotionally, or even financially. Iki-claim na ba natin yon? Yes po. At huwag niyong pagdududahan. The Page of Pentacles reverse kasi, isa pang sign yan, baka meron kayong ma-miss na opportunity just because naging negative kayo. Or di kayo naniwala at one point sa mga sa'yo yung sarili, sa proseso. Ayan. So, stay positive. Stay positive, guys. Ito yung umaangat na guidance advice for you na may hugot pa, Gemini. Hi, Cancer. Mid-month of May 2025, mid-May 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kukuha tayo ng ilang guidance advice para sa'yo na marahil kailangan mong marinig ngayon. Mensaheng gabay lamang po. Cancer, message. Guidance for you. Para sa taong maring makapakinig nito, Cancer, mid-May. May umangat na. Guidance para sa taong ito. The 6 of Pentacles. Add tayo. We'll be straightforward. Just only take what resonate, Cancer. Tayo po ay general reading. Anong kailangan mong marinig? Cancer, isang gabay para sa'yo. Ang dami. Kukunin ko itong pinaka nasa harap. And then, add tayo. The Fool is in reverse. Cancer, ayun. Guidance for you. Okay. So, isahin natin. The Devil. This one is in reverse. The Lovers. Whoa. The 9 of Swords. Reverse. Wheel of Fortune. Reverse. So, meron mga ilang reversal cards, Cancer, hindi ibig sabihin ay hindi okay. Timing lang to. Ito na naman tayo. Tayo ay live na live sa ating FB. At meron akong naalala, binasahan ko lang kanina. Ang person ni Sir Angelo. Wheel of Fortune isang Cancer. Bumagsak dito, Sir Angelo. Reverse din. So, timing. If this is about love, the Lovers is here, Cancer. Timing is everything. Maaring, no matter what your relationship status, okay, right now, Cancer, kung ikaw man ay single, in a relationship, married, couples, ayan,
Timing. Maring sa ngayon, yung energy, kung hindi nyo masyadong damang inyong mga kapareha, or ikaw mismo as a single, parang wala. Timing. Huwag mo tong bigyan ng diin or pag-aalala, ilang pangamba. Hindi yan makatutulong. I will be honest, maring meron lang reversal tayo pwedeng sa'yo mismo, sa inyong partner, or sa sitwasyon. Ito yung maaring hindi nyo nakikita, yung mga subconscious, unaware tayo, hindi pa pala healthy or nagiging ready ang mga bagay. The devil reverse may be a sign, a message. Of course, kailangan ready kayo. Ready kayo sa relasyong ito. Baka sa kanya mag-apply, hindi pa pala siya handa. Or ikaw ito, gaano ka man ka-ready, hindi pa pala handa ang mga sitwasyon. Hopefully, nakukuha niyo si Moon Sheldon. Timing. But love is here, the lovers. Andito po yung enerhiya, yung pagmamahal. Hi. Biglang may hugot, may pahay. Other messages. Na-mention ko na yung love. Yes po, love, romance, affection. Okay. I'm getting a message dito na talaga merong mag-a-appear or mag-reappear. Or andito yung consideration. Andito ba ang cravings ng mga Cancer ngayon? Mid-month mid-May ang hiningi natin, guys. Yes po, dalawa lang to actually. Dalawa lang to, guys. The devil. Meron kayong i-consider, meron kayong i-reconsider, or for some of you na parang talagang unhealthy na, depende to sa situation po. Hindi kailangan mag-apply agad-agad sa inyo, Cancer, pero kung talagang unhealthy na, hindi na nagwo-work yung relationship, parang ang hirap na may ilang devil, ayan, ilang demonyo sa situation, hindi kailangan katakutan yon kahit yung negative energy or nagiging negative na to. Maring for some, this is a sign, okay, na kailangan nyo ng pakawalan. Gaano man kamahal ang taong ito, Cancer. For some of you, okay, kasi yung ilan, ay sabi ko nga sa inyo, timing lang. Depende sa iniiwanan nyo ngayon ng prioridad or sa situation nyo. Some of you may decide na talagang manatili pa, okay, sa kabila ng ilang imbalances po na umaangat. Kasi andito yung pagmamahal. Kaso minsan yung pagmamahal kailangan bitawan kung hindi na talaga nagiging tama or nagiging balanse sa ngayon. Oo. At naiwanan ng ilang worry dito. Yes po. Ayan, may hugot na naman tayo, Cancer. Ito yung time, best time ito actually. Maybe a reminder, time to decide kung ano talaga ang kagustuhan mo. Kasi andito ang Six of Pentacles. Alam mo na to sa iyong sarili, napupunan ba, naibibigay ba yung pagka-mutual, okay? Meron bang pagbibigayan, may pagkasapat, or talagang imbalance ngayon at nagiging unhealthy at iiwanan ka na ng ilang stress na hindi tama or hindi, syempre hindi okay, naapektuhan ka na. Okay? So, at the end of the day, very important na pagnilay-nilayan ito. Of course, kayo higit na makapagsasabi. Dalawa lang, kung isusuko ang bataan, charot. Kung isusuko nyo na ang laban sa kabila ng yes po, andito pa. Suko nyo man o ilaban, andito ang pagmamahal. Pero syempre, hindi naman kailangan pagmamahal lang ang lagi ang pinapaangat natin. Tanong ngayon, kung ibibigay ba sa'yo yung parehong pagmamahal na yan, or ikaw na lang at talagang nahihirapan ka na. Maybe this is a sign right now, ito lang naman yung ngayon, na let go muna, palamig muna. Okay? Ayun lang. Yun yung may biglang bumaba yung energy ni Moonshot. Siyempre gusto natin, ayan yung may pagbibigayan, balance, andyan yung harmony, yung pagka at peace. Deserve mo yun, Cancer. Okay? Other messages. Since andito na si The Lovers, the Fool is here. Umangat yung pagka-young.
yung freedom, free-spirited. Kung meron na kayong ilang concern when it comes to family, kung meron na kayong children, ayan, merong, of course, parte sila ng decisions na inyong bubuuin. Oo. At actually, claim natin na timing lang ito. May timing ang mga situation or talagang humahanap na kayo ng timing. For some of you, ang inyong mga partner, reversal tayo para may paglaban yung kayo. Okay? Or para maayos ang pamilyang ito. If ever andito na kayo, meron na kayong pamilya, meron na kayong mga anak. Okay? Kung wala dito, guys, Moonchild, di ako makarelate. Wala siya ng aking intensyon ngayon or attention. At andito, nanlalaban kayo, 6, King of Pentacles, the Fool. Okay, maaring may patungkol ito sa money o yung interest nyo, personal interest sa trabaho or pagdating sa inyong mga kagustuhan, personal na kaligayahan. Ayan. Maring meron kayong ganap dyan na talagang kailangan mo munang i-address or dyan yung energy. Okay? Lalo pa kung meron kayong, kumbaga meron kayong, lahat naman tayo, meron tayong responsibility, obligations, or extra expenses, may ilang ganap. So, dyan yung focus ng ilan sa inyo. Okay? Ang ganda. Kumbaga, dito muna kayo sa mas practical right now. Alam ko may hugot at minsan hindi maarok yung messages. Kung nakakaramdam kayo ngayon palang Cancer na parang hindi ganoon kaganda yung flow, money, relationship, timing po. Timing. At aayon din sa inyo, the tables will turn, the wheel of fortune, umiikot yan. Hindi mananatili dyan. Okay? Hinay ka, kalma, huwag kang mainip. I feel na merong new beginnings. Yes po, may bago. May pagbabago. At this is something na yes, maaaring kaakibat syempre kapag may mga bago, meron ding bagong opportunity, claim na natin yan. The Fool, the King of Pentacles, lalo kung nanlalaban talaga kayo, yung fire ay nasa pera, karera, kung hindi mag-apply, lalo kung mahal nyo rin ang inyong ginagawa. Meron good news, yes po, good news, but this is something na may kaakibat din na responsibilidad, extra, yes, extra work for an extra income, of course, kaakibat niya yun, yung extra responsibility, so be ready sa part na yun. Okay, claim na ba natin yun? Yes naman, yes naman. Ayan, sapat na tiwala, guys, wag lang kayong magmamadali pag nagmamadali sa love man, or sa kaperahan, sa trabaho. The Fool is in reverse. Meron tendency na hindi nyo makita ang buong kabuuan ng larawan. Very important na pagnilay-nilayan muna ang bawat steps or pwede nyong pagdaanan bago kayo sumugod. Sugod. Lalo pa if this is something na may involved na pera. Okay, or kung meron kayong i-invest. Hindi magiging okay. Andito kasi si The Fool, and the Devil. Both are in reverse. Baka dyan kayo masobrahan, kakamadali. Diba kapag sa una, may mga new beginnings, nagmamadali tayo. So, yung tendency, baka di nyo makita yung ilang ganap sa sitwasyon. Baka hindi nyo inasahan, ay, ganito pala. Hindi nyo binasa. Hindi nyo masyadong pinag-aralan. So, doon, baka yun yung ilang unexpected din na ganap na ayaw natin. Okay? Alam ko, minsan mekos. Mekos, sa dami ng pwedeng iwan ng cards, guys. Just only take what resonate po. Pero at the end of the day, love is here, the lovers. Love is the key, love is the answer. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo. Message na marahil kailangan nyo marinig mid-May, mid-month of May 2025, Cancer. Hi Leo, mid-month, mid-May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Leo, anong kailangang marinig mo ngayon? Anong kailangan guidance advice ang kailangan mong marinig ngayon sa taong nakikinig right now? Leo, message. Anong mensahe ang kailangan marinig ng isang Leo? Uy, may umaangat na. Okay, ito na, kumpol na.
The Wheel of Fortune, the Four of Pentacles, the Magician, Four of Wands. Napakaganda naman, walang tamis. Pero tinapos na tayo ng Wheel of Fortune, the Magician, kumpleto Ricardo, mid-May. Or kung meron kayong kinukumpleto, tinatapos na proyekto, halimbawa lang naman po, nasa inyo ang alas. Andito na lahat. I-claim natin, physically, mentally, emotionally, financially, ano yan, may completion. Merong something, yes po, claim na good luck ito. Okay, lalo nga kung meron kayong sa mas practical, tinatapos na project or ano pa man, personal man or professional, or may patungkol sa pera, kaperahan, karera, relasyon. Sana all na lang baliyo, yes po, walang tamis. Or maybe a reminder ito na malapit na kayo doon. Panghawakan nyo yan. Kung sino or ano yung nakikita nyo 6 months, a year from now, the 3 of Wands, kita mo, nakahawak ka sa kung ano yung ngayon, kung ano yung nabubuo mong pundasyon, unti-unti, at kung ano yung nilulook forward mo pa in the future. Walang imposible na yan ay makamit mo, marating mo, makumpleto mo, kasi andito umaangat ang iyong mga kakayanan, natural na kakayanan at abilidad with the Magician. Easy peasy na lang to sa inyo. Kumbaga, parang kayang-kaya. Laban. Okay? Other messages, kung hindi yan mag-apply for some of you, kasi nga dito kompleto kayo guys, Leo. I mean, hindi man perfect, okay? Pero yung ngayon, ito yung mahalaga. Dahil meron kayong kakayanan, kahit sa simpleng pagpapayo, maaring kayong higit na hanapin or maramdaman nyo na higit kayong kailanganin ng ilang tao sa inyong paligid. Pag-ibig, pamilya, pagdating sa pera, trabaho, maaring yung mapunayan. Sandali, ba't parang puro pangalan ko ang nakalagay? Ba't puro ako ang hinahanap? Kasi nga po, alam nila na ikaw yung nandyan, ikaw yung higit na makatutulong kahit sa simpleng payo. Wala mang patungkol ito sa pera. Okay, or maybe a reminder na kahit sa simpleng paraan mo ay nandyan ka, makatutulong ka, or nakatutulong ka, Leo. Okay, other advice, messages na umaangat dito, kung meron ka mang kailangang buuing desisyon or aksyon. Okay. Maging ready ka dito kasi maaring wala kang options dito. Kasi ito na, timing. Parang ito na yung timing, ito na yung nilaan. Kailangan meron kang gawin. Parang no options. Kasi nga, andito, ready na ang mga sitwasyon sa'yo. Or a reminder that you're ready. Huwag kang matakot, huwag kang ibabawan ng pangamba. Uulitin ko, kompleto na ang mga bagay. Okay? Okay. Other messages? Why the Wheel of Fortune kasi ay si Wheel of Fortune. Wheel, umiikot yan. Ups and downs, highs and lows ng buhay. So expect the unexpected. Aring kailangan panatilihin yung pagiging adaptable and flexible mo. Maaring meron lang hindi mo inaasahan na ganap sa iyong paligid at kailangan ng iyong sapat na pag-unawa. Okay? Or sapat na pagsabay sa ilang ganap na ito. Pero at the end of the day, sabi ko nga, kompleto. Kung hindi man parang umaayon or sa palagay nyo, parang hindi naman moonshot, hindi pa rin umaayon or ayon sa akin ang mga sitwasyon. Sa huli, hindi nyo pa man yan ma-realize or maisip agad ngayon. Pero sa huli yan po ay higit para rin sa inyong ikabubuti. Meron at meron kayo ditong mababaon na lesson. Lessons learned in life, yes po. Okay? Hindi man madali. Or maybe assign to, kung ngayon nyo palang ito mararamdaman, meron kayong tatapusin na project or aayusin, kukumpunihin, aayusin na relasyon, or kukumpunihin pagdating sa inyong mga tahanan. Yes po, the Four of Wands is here. O yung nilulook forward yung kayo in the future, ngayon pa lang, papaangatin. Kahit sa simpleng pagpaplano, panghawakan nyo yan, huwag nyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan.
Okay? Ayan. Or other messages, the Four of Pentacles, kasi nga ups and downs, baka may ilang unexpected dito na ganap at kailangan dito ng higit na focus nyo o paangatin nyo po yung inyong mga awareness. Huwag kayong agad-agad magtitiwala sa ilang pwedeng kumaharap sa inyo. Yes, stay flexible, but maging klaro ka rin. Maging klaro ka lang din po sa kung ano mang pwedeng pasukin. Lalo naman kung may involved dito na pera. Hindi sa hindi magiging okay. Okay? Pero napakahalaga naman kung naalam mo, okay, you should always know your business kung ano man yung pinapasok mo. Okay, yun lang naman. Ma-add ko lang yun. Kasi the Four of Pentacles, ito yung pag-save nyo or pag-i-invest nyo rin ng energy financially. Kung higit po tayo magiging practical. Ayan. Kumbaga yung security and comfort, syempre gusto nyong mapangat yan. Oo. Wag lang magmamadali. Hindi sa hindi magiging okay. Yan lang, ups and downs kasi ang buhay. Lalo naman pagdating sa usaping finances, walang assurance, pero expert na kayo. Sabi ko nga, easy-peasy na to sa inyo kakayanin, mapanghawakan. Wag lang kayo magmamadali. Very important na mapanatili nyo yung sapat na judgment na may pagkaklaro, yung awareness. Okay? Okay. Kung meron lalo kayong babayaran, biglang naipasok. Meron kayong babayaran or may ilang kailangan ganap kayong i-priority. So, ayaw nating napunta yan sa wala. Okay, lalo this is something na pinaghirapan nyo, pinagsikapan. Actually, claim natin, sabi ko nga may makukumpleto, may magandang opportunity, magical, the magician, may kasiyahan po. The Four of Wands, kahit sa simpleng paraan, may celebration, or a reminder ito, the Knight of Pentacles, to celebrate, Leo. Celebrate your small wins, lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili, na nanlaban ka, work kung work, grind kung grind, lavan kung lavan. Yan na hindi mababalawala. Ayan na marahil, save up, save for the rainy days, or tamang responsibility yung papaangatin mo kung paano mo pinanghahawakan ng iyong money. Yes po, more on money, practicality ang umaangat dito para sa inyo. On fire ang ilang situation, maganda. Paniwalaan mo lang palagi na maganda talagang patutunguhan ng iyong ilang decisions or pag-action. Huwag pagdududahan ng iyong kakayanan. Stay positive. Ito yung umaangat na message marahil na kailangan mong marinig ngayong mid-May, mid-month of May 2025, Leo. Hi Virgo, mid-month of May 2025, mid-May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan mong marinig ngayon, Virgo. Kuha lang tayo. We'll be straightforward sa taong nakikinig ngayon, Virgo. Message for you. Guidance. Okay. The High Priestess. Virgo, anong kailangan mong marinig ngayon? Mensaheng gabay para sa mga Virgo na pwedeng makapakinig nito mid-month, mid-May 2025. Okay, mag-add pa tayo. Virgo, anong kailangan yung marinig ngayon? Mid-month of May. Okay, hindi natin pipigilan po. Medyo marami. Sige, tingnan natin isa-isa. The High Priestess ay narito po. The Hermit, Reverse, the Eight of Swords, Reverse. Kung meron mang ilang reversal cards, hindi ibig sabihin ay hindi na okay agad. Meron lang po itong kalakip na mensahe, okay? 4 and 8 of Swords, both are in reverse. The Nine of Wands, the Two of Wands, the Hangman, and the Six of Cups. Virgo, ang low-key ng energy, I will be honest, pahinga ka pag may time, okay? Or maybe ito yung pinaka-advice na marahil kailangan mong marinig. To take a pause, recharge, reflect, the Hermit. Pwede ko itong maipasok astrologically kasi si Mars right now is still currently in your 12th house. 12th house of healing.
Yes po, endings, closure, if this is about relationship, the Six of Cups is in reverse for some of you na merong pinagdadaanan pagdating sa ilang person or tao. Person, tao from your past. It could be an ex. Yes po. Ito reversal tayo, merong stock up pa sa situation, pwedeng sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. At dito, nagiging indecisive kayo or ang taong involved dito kung it's time na ba to let go or mananatili pa. The Nine of Wands, isang indikasyon na tinetest po dito ang inyong mga faiths. Faith sa proseso, faith sa inyong mga sarili, sa taong involved dito if ever meron, at faith na meron kayo sa kanya. The High Priestess, the Hermit ay narito sa ating nag-iisang creator, syempre pa ang Lord, maging ano pa man po ang inyong faith. If this is something talagang naguguluhan kayo, andito yung indecisions, di nyo alam anong aksyon or desisyon, sinong pipiliin, si A ba or si B, paano na. Pag nilay-nilayan to. Okay, syempre pa sa huli kayong higit na makapagsasabi, pero aking uulitin, tinitest ang inyong pagsasama. Tinetest itong sitwasyon or kung paano mo pinanghahawakan ang mga bagay. Pero syempre, hindi naman kailangan, not just because this is a test, kailangan mong ipasa agad-agad. Okay? Ikaw ang makapagsasabi if it's time to let go na or hold on pa. Both sides kailangan maging balance at maging fair. Yes po, tanongin ang sarili, nagbabalanse pa ba kayo? Or talagang parang nakapos, nakahang, the hangman ay narito. Or stock up sa situation. Or stock up pa kayo sa ilang taong ito from the past. Then maybe, sabi ko nga, pag nilay-nilayan, baka sa kanya pa rin. Parang may kanta yan. Sa kanya pa rin, babalik. Nakikinig kaya si Miss Kat? Tayo po ay live na live. Parang para sa kanya rin tong reading na to. Okay, pero ma-add ko lang yun. Okay? Other messages, sabi ko nga pahinga, marahil kaya hinihila kayo ng pahinga, dahil na rin dito kaakibat yung ilang ganap sa inyong buhay. Okay, kung hindi yun mag-apply, meron bang travel for some of you? The Two of Wands ay narito. Or maybe a sign, for some, baka makatulong ang pag-travel. It doesn't matter kung ito naman ay long distance travel, kahit short trips lang ito, para naman makahinga kayo. At makapag-isip kayo, di ba, ng maayos. Baka lang naman, makatulong yun. Other messages, Six of Cups, this is about your past kasi. Pero napakalawak niyan. Pwede nating ipasok ang ilang taong malapit sa iyong buhay, pamilya, or kapamilya, one of your family members. Baka merong reconnection, connection, kahit over the net lang po ito. Oo. Or meron talaga dyan kayo babiyahe. Why not? Aangat yung communication. Tanungin din ang sarili, sino bang pahinga mo? Baka ganun to, kailangan ng pahinga. Iba-iba rin kasi tayo nung process of pahinga. So definitely, tanungin ang sarili, sino bang makakapagpahinga sa'yo nang makahinga ka naman sa ilang isipin ito, Virgo. Okay. Kahit sa simpleng pagpaplano, meron bang travel plans? Kahit pwedeng simpleng ideya lang din na pwedeng umangat ngayon pa lang po. Okay, other messages. Pinapalalahanan ka ng baraha, Virgo, to stay flexible pa rin. Well, very flexible sign naman kayo. Adaptable sa situation. Kasi merong baka lang naman dito matest ang ilan sa inyo na hindi inaasahan ganito, ganyan. At kailangan ng sapat na pag-unawa nyo, pagsabay, hindi inaasahan na ganap sa trabaho or sa pang-araw-araw na buhay nyo. At parang hindi siya madali pang hawakan, yes. Pero sabi ko nga, iti-test kung paano nyo i-handle ito. Okay?
Huwag kayong pangunahan ng init ng ulo or pagsama ng ano paman sa pakiramdam. Lagi yung tatandaan na merong dahilan at hindi bibigyan sa inyo ng hindi nyo kakayanin. Kahit pa sa mga pagkakataon, lalo pa kung ginugulat tayo ng sitwasyon. At meron ka ng ilang plans as a Virgo. Andyan yung pagiging detailed-oriented nyo eh. Marunong kayo mag-plans, very orderly. At ayaw nyo minsan yung parang biglaan kayong kasi nga nakaplano na. So, you have to patuloy na maging adaptable and flexible sa situation. Okay, ma-add ko lang yun. Okay. Other messages? Let go of stress. Let go of control. Let go of worries. Virgo, meron akong ilang pag-aalala dito. Hindi tayo makakapag-isip ng tuwid. Note to self din ito kay Moonchild kung may ilang agam-agam tayo. Okay, paangatin yung pagka-at peace, yung peace of mind, yung harmony, or yung sense of peace, sense of calm na deserve nyo ngayon. Okay, deserve nyo yan. Ayun lang, kasi parang halo-halo rin yung emotions dito. Ayan, sumasang-ayon, kailangan ng kaliwanagan. Kaya naman, una pa lang, pinagpapahinga kayo ng baraha. Yes po, maaaring may pagka-busy pa rin and productive ang mga natitirang araw at linggo ng buwang ito. So, take it easy rin, pakiramdaman ng inyong mga sarili, pahinga rin pag may time. Move forward tayo, okay? Move forward, Virgo. Huwag kayong ma-stock up sa isang situation na feeling nyo ay parang may kadiliman. Yes, lalo kung sina-challenge kayo ng buhay. Move forward. Ito yung umangat na message. Marahil kailangan nyo marinig ngayong mid-month of May 2025, Virgo. Hi Libra, mid-month of May 2025, mid-May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. We will be straightforward para sa Libra na maaaring makapakinig nito. Mid-month of May 2025, anong guidance po ang marapat nating maiparating sa kanila? Message, Libra guidance, anong kailangan mong marinig ngayon? Okay, tumatalon. Guidance for Libra. Okay. Libra, advice na marahil kailangan mong marinig. Uy, okay. Mid-May, para sa taong nakikinig ngayon, Libra. Eto na. The Seven of Cups ay narito. Naway pantay naman siya. The Ace of Cups. The Chariot, umaangat ang sektor ng relasyon, pamilya, limitless, King of Cups, Three of Cups, relationship, family, friendship, andito lahat, the world. Meron bang pag-travel? Parang naalala ko, tayo po ay live na live sa YT. Naalala ko yung kakatugon ko lang na si Miss Libra. Meron siyang tanong. O naitanong tungkol sa travel. Yes po, merong travel sector. The world is here. Kahit na simpleng pagpaplano lang ito para sa ilan sa inyo, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Meron bang magbabalik? Or meron kayong babalikan? Or meron talagang babalik? Reversal tayo every time. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid gaya ng aking na-mention. Pamilya, the Chariot ay narito, the Six of Cups, relationships, 7, and Ace of Cups ay narito, King of Cups ay narito, and your friendship sector, the Three of Cups. Alin pa man dyan, maari talagang nag-highlight ang buhay relasyon ngayong mid-May. Kahit over the net lang ito, if hindi posible for some of you na makapagbiyahe or pumonekta talaga personally sa ilang taong malapit sa inyong puso. But anyway, yan yung unang bumabagsak dito. Other messages, kung walang travel, sabi ko nga, if hindi possible ang physical travel, kahit online lang ito, bilang yun na yung pinaka-normal natin, the world, or the universe rather. Wow, may Papilla Waits back na naman. Other messages, the Seven of Cups, ang daming ganap, mid-May.
Parang ang daming pwedeng ihain ng universe sa inyo or ilang possibilities, merong choices, options, new beginnings, kahit sa simpleng pakiramdam. Or it could be unexpected para sa ilan. May unexpected balita, impormasyon, sorpresa, ang ihain sa inyo ngayong mid-May of 2025. This is something why I'm getting a message na the Chariot reverse, the King of Swords reverse. May kaugnayan sa pamilya, pera. Depende yan, guys. Again, kahit pare-pareho kayo ng sign na sa Libra, iba-iba po ang bawat isa. Just only take what resonate. Okay. The world. Ups and downs, highs and lows. Lalo pa kung ito po ay may patungkol sa pera. It could be unexpected, guys. Maaring meron kayong kailanganin. Ito, pwedeng expected na rin ng ilan. Kumbaga, ito yung ilang expected expenses or bills na kailangan yung tugunan talaga. Na, ayan, kailangan yung bayaran. Or merong babayaran. Or kayo ang babayaran. Reversal tayo. At hindi nyo asahan na baka hindi ito, parang hindi preparado ang ilang sitwasyon. May hugot tayo. Pero again, lalo if there's someone na malapit sa inyong puso. Okay, baka ito'y, kumbaga maidadaan naman sa mabuting usapan. Pero paano kung kailangan nyo rin? Okay, so, connect, communicate. Very important daw yan ngayong mid-May. Or a message ito ngayon pa lang, lalo kung meron kayo ilang inaasikaso na, ayan, travel, ilang documents, or pagdating sa pag-aaral ba ito, tayo po ay general reading, napakalawak ng pwedeng iwan ng baraha. Magplano daw po para sigurado at napakarami talaga, 7 of Cups, limitless, ang daming possibilities. Be prepared, guys, be ready sa ilang ganap na ito. Na pwede kasing meron kayong makalimutan or merong maligaw, merong ilang unexpected ganap or unexpected bayarin. So, be prepared. Ngayon pa lang. Kung saan kayo magtutungo. Halimbawa, if mag-resonate po talaga na may travel, so, syempre, kailangan meron tayo ditong handa at kanda ka. May extra money para dito sa ilang unexpected na sitwasyon. Yun lang naman, di kailangan katakutan or laliman. Andito naman may ilang support, ang dami. Hindi kayo nag-iisa dito. Meron kayong malalapitan or merong maisasalba. Okay, sasalba naman kayo ng ilang taong ito na malapit sa inyong puso. If ever talagang may mag-apply po na may hindi kayo asahan na ganap. Kasi I feel na hindi nyo makikita to. The Chariot is in reverse Hindi nyo makikita na parating. The King of Swords. So, very important na maging clear yung mga isipan nyo. Be clear sa inyong intensyon or sa sitwasyon. Ayun lang naman. Okay. Hindi kailangan laliman. Other messages tayo. Okay. If this is about career, kasi umaangat ang ilang sitwasyon pagdating sa taong malapit sa'yo. Family, friendship. Okay, I feel na kahit na merong pagbiyahe, yung isipan ng ilan ay occupy pa rin sa work. May ilang, the King of Swords, baka dito mag-apply someone na matatawag niyong boss, a mentor na nakatataas, nakatatanda sa inyo. Maring merong siyang parang meron siyang ibibigay sa inyo na task or trabaho kahit na mas natapos nyo na or nagampanan nyo naman na, nakipag-usap kayo ng maayos, pero parang baka siya tong medyo maligaw na sandali, wala ako ngayon, naka-day off ako, naka-leave ako, pero parang meron pa rin siyang ihahain na trabaho. Pwedeng ganun, okay? Or hindi nyo asahan na parang meron siyang ipaparating sa inyo na kailangan ganito, ganyan. So, stay flexible, Libra, and adaptable sa situation. Mid-May, ang daming ganap. Ang dami kong nakikita dito sa aking harap. So, take it easy lang din. Isa-isa lang tayo.
Baka naman yes ng yes kayo sa mga sitwasyon. Take everything one day, one step at a time para maibalanse nyo ang mga bagay. Lalo pa po kung mag-apply na parang kayo yung higit na hanapin or kakailanganin ng ilang taong ito sa inyong paligid. Okay, parang ganun. Okay. Ano pang ma-add ko sa inyo? Yun lang. Actually, ang ganda. Parang ma-fulfill yung mga puso nyo naman. I mean, emotionally, mentally, and dito yung pagkasapat. Kahit pa sa ilang unexpected ganap for some of you na pwedeng maramdaman. Okay, be present, stay in the moment. Huwag kayong magpa-distract sa ilang pwedeng distractions sa inyong paligid. Kagaya ng akin na mention, could be your boss or ilang ganap na, alam niyo yun, parang makakapagpa-low-key nung energy na hindi kayo magsaya. Okay, or hindi nyo pahintulutan ng sarili na magpahinga naman. Okay, deserve nyo yan. Enjoy, have fun. Pero at the same time, maging aware kayo, kaya pinapaalalahanan kayo dito ng cards na kung kinakailangan po kung nanaisin lang naman, take a journal, yung plano, gumawa kayo ng itinerary kung talagang may travel, yung ganon. Be ready, be prepared. Parang ganon yung pinaka-message na umaangat dito para sa inyo. Mid-month, mid-May of 2025, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading mid-May, mid-month of May 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ano nga ba ang ganap pa or parating sa inyo sa ilang natitirang araw or linggo ng buwang ito ng Mayo? Guidance for you Scorpio sa taong nakikinig ngayon. Anong kailangan nating maiparating para sa kanila? Message. Guidance for you, Scorpio. Message. Ano kailangan marinig ng taong ito? Mensaheng gabay po. Tayo po ay live na live. So, YT, babalikan ko kayo guys after Scorpio. After each sign, magpo-pause tayo. Scorpio. Guidance for you, Scorpio. Mid-month of May. Will be straightforward, hopefully. Sa taong ito, ayan na. Sa taong ito na nakikinig ngayon, marahil ito yung message for you. Guidance, isa-isahin natin. The High Priestess, the Fool, the Three of Pentacles, the Hierophant. High Priestess, the Hierophant ay narito. The Eight of Cups, Page of Pentacles, Nine of Wands, and the Knight of Pentacles, reverse. Kung meron tayong ilang reverse na barahan na umangat, hindi po ibig sabihin nito ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Okay. Scorpio, I will be straightforward. New beginnings ang umaangat dito. May something bago, mid-May, or sa mga susunod na yugto na ito ng iyong buhay. Why I'm getting a message, yes, something will end to make room for something new. The Eight of Cups, parang meron kayong iwanan dito. Merong aangat na completion or conclusion. Magiging mas, kayo guys, maybe ito yung pinaka-advice. If ever mag-apply na talaga meron kayong matatapos or meron kayong tatapusin. Could be about a project, mapa-professional or personal agenda man ito sa inyong buhay, mas wise na kayo ngayon. Parang, lalo pa kung marami na kayong pinagdaanan din, kumbaga pinamature na kayo ng ilang relasyon, or pagkakataon, posisyon sa trabaho, or pagdating sa love. This time, parang ayaw nyo na ng ayaw nyo ng drama-rama sa hapon. Ayan, syempre naman. This time, maybe this is a sign for some of you na kung ano yung kailangan yung tatapusin na para sa ilang bagong simula. Okay? May ilang ganap. Yes po, maging bukas kayo sa mga bago, guys. Scorpio,
Huwag kayong matakot, especially kung itong posisyon na ito o relasyon na ito ay hindi na nag-iiwan sa inyo ng something benefits or yes po, kailangan may benefits. Sa mas practical, hindi yung kayo lang yung palagi nag-iiwan ng energy. Or, syempre, nakakapagod yan, di ba? Kung kayo na lang yung laging labas ng labas, kahit sa simpleng enerhiya, deserve nyo yung something in return naman na mapapaangat nyo or mararamdaman nyo ang inyong halaga. The Page of Pentacles ay narito, positive possibilities, meron pong success, manifestation card, i-claim nyo na ito, lalo pa kung tutulungan nyo ang sarili. Move forward, Scorpio. Parang ganun yung pinaka nakikita ko. Move on. Again, iba-iba tayo guys ha. Iba-iba. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, depende ito sa inyong kinakaharap or kung saan kayo nag-iiwan ng prioridad. Okay. Okay, I'm getting a message. Ano yun? Muncha. I'm getting a message. The High Priestess. Yung mensahe, the Hierophant. Minsan ni-ignore nyo. Ni-ignore nyo yung totoo or kung ano yung mas tama, mas wasto, mas angat sa kanya. May liwanag or meron talagang magliliwanag. Merong katotohanan or merong kaliwanagan ang aangat. Meron kayong mapagtatanto. Merong sekreto na aangat or matagal na sinisekreto pero ngayon parang makikita nyo na ang katotohanan or tunay na kulay ng ilang tao, ilang sitwasyon sa inyong buhay. Yes po. At ito doon dahil meron kayong mako-conclude, meron kayong marirealize. Ayan, yung ilang lessons learned in life. At depende guys, depende kung hanggang saan, hanggang kailan, kung tatalikuran nyo pa ba, or ilalaban pa. Parang ganun eh. Okay. So, syempre, kung hindi na nagbabalanse at talagang imbalance or meron kayong makitang hindi tama, or kumbaga kung halimbawa, kung meron itong taong ito ay okay sa harapan, pero pagtalikod ay ang dami palang ganap. Ang daming sinasabi or ang daming sekreto. So, ito yung tatalikuran nyo. Ito yung iiwan nyo. Kahit sa simpleng enerhiya, hindi nyo ito bibigyan ng something, satisfaction, attention. Okay, focus kayo sa mga bago, guys. I-let go nyo itong ilang negativity or ilang drama na hindi nyo deserve. Maybe ganun lang, hindi nyo kailangan laliman. Okay, other messages, kung hindi yun mag-apply for some of you, ngayon pa lang may hugot na, Scorpio. Maangat yung feminine energy. Well, regardless sa inyong mga gender. May bago, ito yung bago, the Fool, or pagiging, parang nagsisimula ulit sa una. Yung pagiging young, childlike, or the Fool, day zero to eh. From scratch. Kung meron kayong mga gustong gawin pa or tahakin, puntahan sa inyong buhay, maybe this is a sign, di pa huli ang lahat. Okay? Manifestation, panghawakan nyo na, i-claim nyo na yung mga gusto nyo pang marating. Okay. Other messages. Ano pang kailangan nating maiwan dito? Positive possibilities, kahit hindi madali guys, yung focus nyo, work-wise, maring busy pa rin ang ilan sa inyo. O yung productivity, the Three of Pentacles, kita mo siya, andyan yung buhay paggawa. Yung ilang tinatrabaho nyo, hindi madali, Knight of Pentacles, Nine of Wands. Pero wag nyo pagdududahan yung pwede nyo pang ma-achieve. Meron pa guys. Kahit pa parang ngayon ang hirap makakita ng resulta para sa ilan. Patuloy kayong manlaban, patuloy nyong ipakita ang inyong kakayanan. Ito yun eh, yung inyong mga natural skills or capabilities, showcase nyo na yan. Okay, showcase your talent sa showtime. Hindi ito yung pagkakataon daw po para itago nyo yung kayo, yung pwede nyo pang magawa. Okay? Lalo pa kung mag-apply na parang merong ilang major ganap na hindi kagaanan. Itong ilang aking na-mention na parang
ang hirap i-let go, relationship-wise especially, huwag kayong magpa-apekto dun. Focus kayo, eyes on the prize, ang ganda. May ilang magandang possibilities po. Walang tamis. Kung hindi masyadong magaan ngayon sa relationship, for some of you, claim natin yung positive possibilities sa trabaho. Or anumang pinagkakakitaan nyo. Or saan kayo nanlalaban. Okay? Okay. Ayan ang umaangat sa inyo. Maganda. Yun lang. Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Kasi halo-halo yung emotions dito. But ang mahalaga naman ay mga pagbabago or bagong simula na patuloy niyong pwedeng maramdaman. Hindi pa huli ang lahat. Maybe yun yung pinaka-advice. Hindi pa huli ang lahat para sa mga bago or bagong simulain para sa iyo. Maging ano pa man yan. Gusto niyo simulan. Okay? Stay positive. Na mapangahawakan. Lalo pa kung nagsisimula pa lang ulit or magsisimula talaga ulit kayo sa una. Hindi madali, di ba? Sa una, lagi hindi madali. Pero once na mapanghawakan nyo yan, tuloy nyo lang, laban lang, makakasanayan nyo rin. Okay? Move forward, Scorpio. Move forward. Ito yung pinaka-advice messages na umaangat para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of May 2025, mid-May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. We'll try na maging straightforward, pero minsan maraming naisip parating ang baraha eh. Pero try po natin. Anong kailangan yung marinig sa taong nakikinig right now na Sagittarius? Guidance for you, mid-May, message. Mensahe gabay po para sa taong ito na maaaring makapakinig. Sagittarius, guidance for you, mid-May, mid-month of May. Mensahe gabay po. Okay. Okay. Guidance, Sagittarius, ano kailangan mong marinig? Okay. Isa-isayin po natin. The Knight of Wands ay narito. The Five of Wands reverse. The 9 of Swords. Okay. 9 and 10 of Swords. 5 of Cups. 6 of Wands. Mixed emotions ang nakikita ko na dito, guys. Sagittarius. Mixed emotions. Positive, negative, highs and lows, ups and downs. 9 and 10 of Swords, 5 of Wands, may ilang laban tayong nakikita rito. Na parang ang hirap i-handle right now. Mid-May, biglang naging low-key, hindi kailangan laliman or ano pa man. Mensaheng gabay lamang po. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Maaaring ang ilan sa inyo, mid-May, mid-month of May 2025, Sagittarius, ay higit na maging extra sensitive or emotional, or makaramdam lang kayo ng kahit parang sandali. Maaaring kayo sa simpleng pakiramdam. Hanggat kaya sa mga Sagittarius, hindi kayo masyadong hindi kayo nagiging emosyonal, pero hanggat kaya, may maraming pagkakataon, sinasarili nyo ang inyong mga emosyon. For some of you, hindi sa generalize natin. Pero hanggat kaya, yung ilang laban na ito ay tahimik nyong kinakaya. And this time, maaaring may mga pagkakataon na, ayan, parang gulatan kayo, ginugulat kayo ng inyong mga emosyon. Marahil ay dahil na rin sa ilang laban or ilang pakikibakan nyo, buhay, karera, pamilya, halo-halong emosyon, may ilang worry akong nakikita. Now, of course, guys, Sagittarius, if ever mag-apply ito, damahin ang kailangan damahin, okay? At, ayan, huwag nyong, the Three of Cups ay narito, huwag nyong sarili niyan, guys. Paangatin nyo ang inyong mga boses. Kung sakali man, meron kayong pinagdadaanan, hindi kayo dito nag-iisa. Merong someone or ilang tao dito pwede kayong mapagsabihan. Of course,
Of course, ito ay sa ilang piling tao na alam mong totoo sa'yo or mapagkakatiwalaan. Okay, sabi kasi ni Moonchild, i-share ko. Baka kung kani-kanino naman yan. Siyempre naman, dito sa ilang taong alam yung nandyan at totoo sa inyo. Okay, iba pa rin eh. Parang ganun yung pinaka-message na nakikita ko rito. Iba pa rin, kita mo may buhok ko pa ata to. Pero pinapatawa ko lang kayo. Iba pa rin na meron kayong nasasabihan. Kumbaga na ilalabas niyo ang inyong mga emosyon. Baka ganun lang yon. Okay. Other messages. Baka meron kasing disappointment dito. 5 of Cups. Ito pwedeng mag-apply sa ilang taong na-mention ko, baka naman. Sa ilang kaibigan ito. Pagdating sa inyong social groups, teammates, workmates, the 6 of Wands is here. Merong umangat, sa hindi nyo inaasahan, ay meron palang sikreto itong taong ito. Or parang dito, madidisappoint kayo, masasaktan kayo. Syempre naman, parang matagal itong itinago sa inyo, or hindi naging totoo, hindi nyo akalain. Baka, eto kasi, sabi kasi ni Moonchild, kailangan sabihin ko, mapaangat ko yung boses ko, i-share ko yung ilang sitwasyon, pero meron palang someone na hindi pala totoo. Or hindi nagiging totoo. Baka may gano'n, may katotohanan po, may kaliwanagan na pwedeng umangat sa inyo na may kaugnayan sa aking na-mention, ilang taong napagkatiwalaan or someone na hindi nyo aasahan, guys. I'm getting a message for some of you. Again, personal man ito or professional, actually mas umaangat dito pagdating sa inyong trabaho. For some of you, okay? But, sabi nga, 5 of Wands is in reverse, guys. Para iba tayo ng proseso. If ngayon nyo pa lang ito mararamdaman, lagi yung tatandaan na 5 of Cups, 5 of Wands reverse, may ilang changes pa. Everything is temporary. Just because parang ngayon ang sakit, mananatili na lang dyan forever. Okay? May solusyon ako nakikita, may resolution, or even reconciliation, maayos naman to sa tamang panahon. Iba-iba lang tayo. Medyo difficult, yes. Ito na yung nauna ko, hintayin nyo yung good news. Yes, meron guys. Yun lang. Wag lang kayong masyadong magpadala doon sa hindi kagaanang emosyon. At ayaw natin ma-stuck kayo dyan. Okay? Pero definitely, for some of you, the 10 of Swords ay narito. Kita mo, may 10 espada na nakadagan dyan. Reversal tayo every time. Pwede itong sa inyo mismo or kayo itong mismong merong masasaktan. Wala namang perfect eh. Okay? Okay, so, again, iba-iba tayo ng proseso sa part na yan. Kung meron mang betrayal or meron mang ikasama ng loob, ang bawat isa maayos to sa tamang pagkakataon. Pero huwag niyong madaliin. Dadaan kayo sa process of healing. Or parang Moonchild, sobrang lala nito. Iba to ngayon, okay? So, for some, maaaring ito na yun. Meron tayong nakikitang culmination. Merong pagtatapos, merong tatapusin. Depende sa kondisyon or ganap nyo. Pero meron opportunity pa rin, guys. Meron pa rin chances na maayos ito sa tamang pagkakataon lang. Okay? Other messages, kung hindi yun mag-apply, it could be physically po kasi, mentally, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Baka ito'y laban nyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga pakiramdam. Para sa ilan sa inyo, reversal tayo, aking ulitin. The 3 of Cups ay narito. Baka kailanganin ng tulong nyo or meron ilang tao sa inyong paligid na halimbawa lang naman, okay? Kailangan ng treatments or talagang merong something ganap. Laban, 10 of Swords, may napagod or dadaan talaga sa, merong ilang ganap physically na kailangan i-priority, merong mga ospital or kailangan, hindi po isang health advisor ang Moonchild. Ito yung laban. Okay? Hindi kailangang ma-attach, Sagittarius. Depende, kahit sa simpleng pakiramdam, meron pong healing or maybe a reminder, minsan,
Eto yun eh, hindi ko pa na-mention pero nanlalaban kayo sa inyong buhay career, may pagka-bestie pa rin. At sa pagka-bestie na yan, baka hindi nyo na nararamdaman, di ba ang arte, nararamdaman, yung kayo, physically, tapikin ng inyong mga balikat, listen to your body guys, baka pagod na pala. Okay? So, very important to listen to your body. Sa part na yan, kayong higit po na makapagsasabi. Again, reversal tayo guys sa inyo or sa ilang taong malapit sa inyong puso ito. At dito may iwanan kayo ng ilang worry. The Nine of Swords. Could be a relative, the Three of Cups, or pagdating sa circle of friends or ilang commitments nyo, partnership, ang lawak niyan. At dito, ayan na. Kayo yung nandyan. Na ang ganda naman. Ito ay may solusyon, may healing tayo nakikita guys. Okay, pray lang din natin ito. Eto na, iba na yung pag-usapan natin. Ang lawak ang Sagittarius, ang dami, medyo low-key yung una kong naiwanan. Claim natin ito, positive possibilities, meron pong success, may kasiyahan pagdating sa inyong mga career. Or especially kung ano yung pinaghihirapan nyo. Okay? Or, if this is about love, why not? The Knight of Wands. Ito na yung matatawag na Knight in Shining Armor ng mga Sagittarius. I feel na may pag-spark, may magical ganap dyan, may celebration of love, or you will have fun naman sa kabila ng ilang worry na ito, or maybe a reminder na magsaya naman sa inyong mga paraan, huminga-hinga rin pag may time. Okay, balance is the key guys. Sabi ko nga una pa lang, 50-50 in between yung ilang situation. So, ayun. Deserve yung pahinga at yung kasiyahan, magsaya rin. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig ngayong mid-month of May 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-month of May 2025, mid-May of 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa iyo Capricorn, sa mga Capricorn na maaring makapakinig nito. Anong kailangan yung guidance, advice na marahil ay mararapat o nararapat na marinig ngayon? Message Capricorn, para sa iyo, sa taong nakikinig ngayon. Guidance for you Capricorn. Anong kailangan yung marinig? Ayan, tumatalon pa. Capricorn. Tayo pa yung live na live sa YT. Okay, babalikan ko kayo guys. Umuulan po kasi. O nga dito, kumukulog-kulog pa, Miss Jonah. Capricorn, sabi ko nga baka kasi kaya mahina yung signal natin. Election kasi. Ganun ba yun? Anong connect na? Pero laban natin to. Capricorn, the Two of Wands. This one is in reverse. 2 and 4 of Wands reverse, the Death card, di kailangan katakutan or laliman, isa-isayin natin. The Strength card is in reverse, the 3 of Cups reverse, the 9 of Swords, the Emperor is in reverse, the 6 of Swords reverse. Ang dami pala, okay. Kailangan marahil humabol nito about romance, love. Ayan, pag ganito kasi moonshot, the Knight of Cups, 2. 9 and 2 of Cups. Knight and 2 of Cups. Kasi nakita ko si 9 of Swords. So, ang dami. Tayo ay general reading. Capricorn, just only take what resonate. Kumukulog-kulog pa sa inyong reading. Ayan, marahil, why not? May spark. May spark. May mga kuryente. Nako po, wala. Hindi. Eto na. Capricorn, may hugot. The Death card ay narito, hindi kailangan laliman or katakutan po. Yes, something will end. Kanina pa yung ending na nakikita ko guys sa ilang reading. Marahil kasi merong darating actually ngayon. By the time na napakinggan nyo to, we have a full moon right now in the sign of Scorpio. Depende yan, okay? Depende sa bawat signs. Since na-mention ko yan sa inyo, Capricorn, ngayon ko lang na-mention yan sa haba ng reading natin kanina pa, sa inyong sign lang, tingnan natin saan mag-highlight ang inyong full moon. Okay. This full moon right now, Capricorn, it will highlight
your 11th house of friendship sector. The Three of Cups ay narito. And this one is in reverse. Circle of friends. Or kung meron kayong napakalawak ni 11th house. Pero pumasok na. Ayan na. Sobrang mag-a-apply yan, guys. Full moon in Scorpio. Yung energy lang ni Scorpio, that highlights your 11th house, Capricorn. So, full moon is all about endings, guys. The death card ay narito. At, yes, maaring meron kayong, eto tayo ay general reading, napakalawak. Kay Capricorn, pare-pareho kayong sign na sa Capricorn, magkakaiba po ang bawat isa. It could be unexpected for some of you. Alin yon? Okay. Anong may ganap dyan? Or meron kayong higit na ifo-focus pagdating sa circle of friends nyo or pagdating sa isang tao na malapit sa inyong buhay, kaibigan, or colleagues, why not? Very unpredictable, guys. Emotional. Sudden. Maaring lalo pa kung hindi ito maaring meron kayong hindi pagkaunawaan or meron talagang worry, may ilang pag-aalala, may ilang hindi kagaanan po. Okay? Sobrang mag-a-apply astrologically, guys. Sobrang, ayan, bumagsak na sa inyo. Maaring itong taong ito ay iwanan nyo ng focus ng higit ngayong mid-May, mid-month of 2025. Okay, so ano to? Baka meron kayong closure. The Six of Swords. The Emperor, merong para sa ilan, mag-iinit ang ulo, may stress, or magiging emotional, sensitive. Maring merong matapos, magtapos. Ayan, kayo na ang humugot. Depende sa kung anong pwede nyong maramdaman, Capricorn, or sa taong ito. Maring ito isang balita, kita nyo sumasabay ang luha. Luha ba ito? Hindi. Yes, something will end to make room for something new, guys. Blessing in disguise. Why not? Ang ilang sitwasyon na pwedeng umangat. Hindi man madali. Pero sa huli, gaano man hindi kadalian ng mga bagay, lagi niyong tatandaan, Capricorn, na walang ihahain sa inyo ang universe na hindi niyo kakayanin. Ayan, no? Or mapangahawakan. Umuulan na po, naway mailaban natin ito para sa inyo. Okay, alisin yung alin yun. Yung ilang worry na alam mo hindi makatutulong. But it's okay to pause, damahin ang kailangan damahin. The Strength card is in reverse. Ayan na, umuulan na, guys. Naway maiparating natin. Magpahinga kung kinakailangan. Recharge your energy. Kasi baka medyo maging low-key yan. Lalo kung medyo maging emotional or extra sensitive ang ilan. Okay, this is the best time para dumaan kayo sa recharging. Recharge your batteries. Or mag-cleanse, ayan, sa inyong paraan, mag-detox. Parang ganun eh. Kailangan ma-refresh kayo. Lalo hindi madali. Okay, if ever talagang mag-apply yung ilang emotional stress na ito when it comes to your friendship or relationship sector especially. Okay. Or meron lang kahit sa simpleng tension or hindi pagsabay, aangat yung ilang differences pagdating sa part na ito. Other messages, meron ba? Meron bang celebration kayong pupuntahan? Or, kasi 3 of Cups po, 2 of Cups, the Knight of Cups ay narito, the 4 of Wands, it could be a wedding, an event, a party, ayan no. Kaso uulan. Ayan. Hindi, maaring may ilang unexpected ganap at pinapaalalahanan ka dito na stay flexible, adaptable sa situation. Okay? Or meron ditong ilang pag-aalala sa part na ito. Baka low-key physically, mentally, emotionally, or even financially. The Strength card is in reverse. Siyempre, kung ito'y celebration, kaakibat yung ilang gastos, okay? So, dito maninimbang kayo marahil kung attend ba kayo or sasabay kayo, yung ganon. Okay? So, pag-iisipan, pag ninilay-nilayan, ayan, balance is the key. Nang walang
Pag-iimbot, hindi. Siyempre, kailangan ito ay nasa inyong kagustuhan nang nagiging practical, okay? Para hindi naman kayo, just because merong party, hindi nyo ibabalanse, i-consider yung ilang priorities. Doon tayo sa mas practical. Spend your money wisely. Parang ganon yung pinaka-advice. Okay? So, other messages when it comes to love, may pagsabay or a message, nasasabay kahit pa umangat yung ilang differences sa kapareha, couples, in a relationship, especially, wala namang perfect, pero nakikita ko naman na parang, andito pa rin, why not, a renewal for some of you, parang rebirth ang magaganap dito. Merong ilang unfinished business at merong tendency na merong magbalik from the past or manunumbalik ulit ang damdamin na ito, mabubuhay ang pag-ibig or pag-iibigang ito, lalo pa kung i-allow nyo at nakapagpahinga na kayo, physically, mentally, emotionally. Okay, ito yung messages na may hugot pa na siyang umaangat para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, mid-month of May 2025, Capricorn. Hi Aquarius, mid-month of May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan nyo pong marinig ngayon. Aquarius, anong message para sa taong nakikinig right now? Anong mensahe gabay ang kailangan niyong marinig ngayon? Message. Aquarius, mid-month of May. Guidance for you. Mensahe gabay po. Ayan, kumpol na yan. Mukhang, oo. Hindi natin pipigilan. Mag-add pa po tayo. Para sa taong nakikinig ngayon, Aquarius, guidance para sa iyo. Okay, ang dami nito. Kukunin lang natin itong pinaka sa unahan and then kukunin natin yung pwede pang maaring bumagsak. Aquarius, right now, okay. Sige. Although marami din natin pipigilan. The Four of Wands. This one is in reverse. Seven of Swords. Ace of Pentacles, reverse. The Tower. Expect the unexpected, mid-May, Knight of Swords, Knight of Wands. Okay, kahit pa merong ilang pwedeng hindi inaasahan or naasahan na ganap, andito naman mapanghawakan nyo to. Yes, the Tower could be positive or negative, guys. Pero as long as nandito yung kakayanan nyo, na ano man yan, mapapaangat ang inyong kakayanan, yung power, yung strength, yung ability, yung diskarte, andito na yun lahat. Okay? The Empress card, reverse, the Ten of Wands, and the Strength card. Okay, so, ayun, parang binawian tayo doon ng mensahe. But anyway, tayo po ay general reading. Siyempre pa, guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate. The Ten of Wands, the Empress, then Four of Wands, the Seven of Swords. Unang message ko, unahin na natin the Knights. Kung saan kayo higit na parang pasulong, papunta, yung enerhiya, pagdating sa inyong buhay karera. Knights of Wands, Knight of Swords, trabaho, maging ano pa man po yan. Maring ayan, mayroong ilang unexpected situation po, ganap, na maring sa una ay, syempre lalo pa kung ginugulat or gugulatin kayo ng ilang situation. Very important, a reminder, a message marahil ito, una't huli, Aquarius, to stay flexible and adaptable. So, kung ano mang pwedeng i-high sa inyo ng universe this time. So, dalawa yung nag-highlight dito, guys. Actually, mapa-professional or personal relationships, especially love and family. So, between work and family, I see tension. May ilang bigat po. May ilang isipin, alalahanin na hindi ganun kadali. May ilang unpredictable, unexpected balita, ayan, impormasyon, or talagang may something na kakailanganin kayo or kakailanganin ng higit nyong focus. Okay?
Pero again, kakalma tayo. Okay, huwag kayong magpapabigla-bigla sa bawat decisions or actions nyo. Yes, sabi ko nga, could be positive or negative. Mapangahawakan to, yes. Claim na natin yan. Lalo pa, baka naman sorpresa to. Oo. Na kung saan magugulat rin kayo. Paano yung gulat, Moonchild? Hindi. Maaaring may ilang changes sa trabaho or sa pamilya, sa inyong buhay tahanan. Baka magsabay ang ilang sitwasyon at dito kayo mahirapan para sa ilan sa inyo. Siyempre naman, if this is between work and family relationship, parang ang dami, sandali, parang hindi ko kakayanin to, Moonchild. So, isa-isa lang. Isa-isa lang. Take it easy. Don't be too hard sa yung sarili. As long as nandito yung focus, as I've mentioned, yung attention, yung power, yung strength, kakayanin to. Pero yung strength card, this one is in reverse. The 10 of Wands, minsan okay lang, ibaba mo muna yung ilang dalahin mo. Okay lang na mag-pause. It's okay to recharge your energy. The strength card, isang indikasyon na baka napapagod ka na or baka pagod ka na sa ilang isipin na ito. So, hindi mo kailangan dalhin lahat yan all at once. Kahit paminsan, parang nagsasabay ang mga situation or ilang ganap na ito. Pahingi rin, okay? Kasi kapag masyado tayong maraming dalahin, hindi natin masyadong nakikita yung pagkaklaro or yung liwanag sa situation, 'di ba? Pero kapag nakapag-recharge ka, nakapahinga ka, nakatulog ka ng maayos, na-i-charge mo ang baterya, physically, mentally, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kapag 'di ba, nare-refresh tayo Refresh kapag nakaka-recharge ka. Okay, yun lang naman. Di kailangang laliman. But you have to be ready sa ilang possibility na ito, Aquarius. Ready and aware, alert sa ilang bagay. Okay, gaan naman kasi baka merong ilang unexpected. Be flexible. Pangatin yung flexibility and adaptability sa situation. Kung mag-alala, ito naman ay temporary. Yes po, everything is temporary, guys. Pwede itong mabago. Kung ano man pwedeng iangat sa inyo ng universe, hindi man kagaanan for some. Huwag kayong manatili dyan. Huwag niyong isipin na dyan na lang forever. Malalagpasan. Tuloy ka lang. Nights. Ito yung kumbaga, itataktak mo or marahil paangatin mo sa iyong isipan at puso, sino bang dahilan mo? Okay, kung bakit kailangan mong manlaban, kung bakit kailangan mong magpatuloy sa kabila ng parang medyo ilang tension dito. Okay, so, when it comes to love, kung ito yun, pahinga lang din, maaring low-key lang, private ang relationship, oo, or secret, meron bang secret? Merong ilang situation dito. Kung meron man kayong tension at dyan mag-apply yun, yung ilang aking unexpected ganap na nakikita dito, connect, communicate with your partner, meron itong solusyon. Everything is temporary, walang forever. Hindi. Kung meron man, malalagpasan, makakayanan. Okay? Sabi nga nila, ang mga sitwasyon naman ay maidadaan or naidadaan sa mabuting usapan. Maaring tinitest or ititest ngayong mid-May ang inyong mga PC or kung paano i-handle ang ilang situation. Yes, may ilang challenges, but lagi yung tatandaan na walang ihahain sa inyo ang universe na hindi nyo mapangahawakan, na hindi nyo kakayanin. Gamitin lang din marahil a message nun yung inyong mga bosses. Pangatin yung opportunity na mapaangat ang inyong nararamdaman. Lalo kung hindi nagiging okay. At huwag kayong syempre nasa balance nang walang pagkasobra or pagkakulang. Lalo kung nahihirapan kayo, gamitin nyo yung boses. I-recognize nyo rin yung inyong mga sarili. Minsan din nyo na yun napupuna Dahil parang nakikiramdam din kayo kung ano yung pwedeng sabihin ng iba. Okay, mas nauuna yon kaysa sa inyong sarili. So, very important this time na ikaw naman din. Pakiramdaman mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. Okay? Ayun, may ilang challenge, yes. Pero again, this is something na maaaring tinetest ang inyong mga faith.
sa proseso, faith sa inyong sarili, at faith na meron kayo sa Kanya, sa ating nag-iisang Lord, Creator, maging ano pa man po ang inyong faith, samahan ng patuloy na dasal itong ilang dalahin nyo. Okay? At magpahinga, guys. May pagkapagod ako nakikita. More on self-care and self-love. Magpaganda, magpaspa, deserve nyo yan ngayon. Ito yung umaangat na messages, guidance po for mid-month, mid-May 2025 Aquarius. Hi Pisces, mid-month of May 2025, mid-May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pisces, para sa iyo na maaring makapakinig nito, Pisces, anong kailangan mong marinig right now? Guidance para sa Pisces, mid-month of May, message. Guidance for you, Pisces. Mensaheng gabay po para sa taong ito. Guidance will be straightforward hanggat kaya. Hopefully, Pisces. Okay. Okay, may gusto sumama. Pisces, para sa iyo na maaring makapakinig nito. Guidance for you. Okay, so kumpul na. Isa-isahin natin. The King of Pentacles, the Five of Cups, Seven of Wands, Reverse. Tayo ay general reading. Eight of Swords, Reverse. Pisces, just only take what resonate po. The Two of Pentacles, the Lovers. The Sun is in Reverse. The Chariot, Reverse. The Star. The Sun and the Star, both are in reverse. Pero lagi kong na-mention, kung nakakapakinig po kayo kay Moonchild, ito sa reader lang naman po. Kahit pa si the Sun, si the Moon, or the Star, ay in reverse or nakabaliktad. Yan po ay the Star pa rin. The Star is still the Star. The Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan. Okay? Pero marahil kaya nakabaliktad si Haring Araw ngayon ay, alam mo yan, parang walang sapat na enerhiya or ito yung mararamdaman ng ilan sa inyo. I will be honest, mid-May, may pagka-low-key. Since katabing-katabi, the Lovers, ayan, the Two of Pentacles, this is between your work, your home, your family, personal relationship. May pagka-low-key, private, kalma lang. Hindi kailangan laliman yun. Kailangan tahimik lang. Walang masyadong ganap. Baka ganun lang ito. Okay? Okay. Or meron bang pag-travel ang ilan sa inyo? The Chariot, the Sun, and in a way, baka meron ditong parang hindi nyo inaasahan na direction, redirection, may ilan changes, may ilang pwedeng impormasyon na parating sa inyo, marahil na may patungkol dito sa aking na-mention sa ilang relasyon, pamilya, trabaho, andito na lahat. Just only take what resonate. It could be positive or negative, guys. Kung ano man itong parating, I feel dito na ito yung solusyon eh. Okay, stay positive. Solusyon sa ilang problema or tension ngayon pa lang na pwedeng nararamdaman ng ilan sa inyo. Oo. Claim natin, this is something good news sana, positive. Maybe a reminder ito with the Sun and the Star, both reverse, to stay positive. Lalo pa po, kung meron talaga kayo ngayon pa lang and nilulook forward talaga na parating sa inyo. Pera po ba ito? Or relasyon? Depende. Again, kahit pare-pareho kayo ng sign as a Pisces, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? Meron akong nakikitang solusyon, resolution, reconciliation. May pag-aayos. Ma-accomplish nyo yung mga gusto nyong ipaglaban pa. Or talagang hinihintay na, matatanggap nyo yan. Ngayon, mid-May. Claim na natin yan. Okay, yun lang. May ilang difficulty akong nakikita, yes. Maaring ito naramdaman na
Nagkaroon na talaga ng pagkabagal at parang natagalan ito, hindi nyo natanggap agad. Yung ganon. Okay, and this time, hindi man din agad-agad pa rin. For some of you, lagi yung tatandaan. Remind yourself na umuusad kayo. Umaanda ng proseso na kailangan nyo lang itong pagkatiwalaan. Halimbawa, na-mention ko yung travel papers. But ito, documents, travel visa, ganyan. Hindi sa hindi makakarating, pero this is something na dadaan sa proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Kalma lang, hinay. Okay, surrender nyo yung itong ilang agam-agam, baka ganun lang. Yung ilang negativity, surrender nyo lahat sa Kanya. Lalo pa kung iaangat nyo ito lahat sa Kanya. Sasamahan ng dasal itong ilang parang difficult or struggle na nararamdaman ng ilan. Merong dahilan. Darating yan sa tamang pagkakataon para sa inyo. Okay. Other messages. Okay, kung meron kayong gustong ipaglaban sa relasyon man or posisyon sa trabaho, why not? Oo. May chance pa. May pag-asa na yan ay mapasa inyo or matanggap nyo. Tinatest lang kayo ng ilang sitwasyon dito. Tinatest kung paano nyo pagkakatiwalaan ng proseso, kung paano nyo pagkakatiwalaan ng inyong sarili. Okay? Tinatest ang inyong mga pisi sa ilang challenges ng buhay, Pisces. Patuloy kayo sanang manlaban at huwag magpatalo, okay? Doon sa pakiramdam na hanggang dyan lang. Or hanggang dyan ka na lang. Yung ganun. Okay? The lovers ay narito. Lalayo pa ba tayo? Andito ang suporta. Single ka pa man. Maring ito yung mag-apply sa pamilya. Andito yung pagmamahal. Pagmamahalan. Lalo pa sa puso mo na parang kailangan meron kang patuloy na magampanan, matugunan. Sa kabila ng ilang pagkaloki ng enerhiya, physically, mentally, emotionally, financially, para hindi nagiging magaan pa rin ang ilang sitwasyon for some of you. As long as nandyan yung puso mo, yung goal mo, love is the answer. Manlalaban ka eh. Patuloy mo itong ilalaban at hindi susukuan. Aking ulitin, merong kaalwanan, na-mention ko ba yon? Stay positive ka lang. Okay? Yung energy may pagka-low-key man, yan ay nare-recharge. I-recharge lang ang baterya at may mabubuhayan ka ulit. Napapagod lang din talaga tayo. At ang ilang sitwasyon, reversal tayo. So, sapat na pahinga, huwag kakalimutan ng sarili. More on self-care and self-love, of course. Spend more quality time with your partner or with your loved ones, family. Ayan, or more time under the sun. The sun is in reverse. Have fun. Masyadong nagiging seryoso ng ilang sitwasyon. Parang heavy na. May ilang dalahin, may ilang bigat na hindi na nagiging madali. So, take it easy. Again, ini-encourage ka ng baraha na may pagka-bright. Darating ka doon, magliliwanag, mas magiging productive and busy ang buhay, mas magiging masaya. Pero kalma lang muna. May kasagutan sa ilang katanungan mo or solusyon sa ilang problema. Hindi natatapos sa isang punto na hindi madali. Uulitin ko ang ilang bagay sa iyong buhay. Meron pang chance habang buhay, yes po, may pag-asa. Parang gano'n ang pinaparating sa iyo ng baraha. Eto na. Laban ka lang. Patuloy kang manlaban, Pisces. Tuloy lang. Ito yung umaangat na messages, guidance for you ngayong mid-month of May 2025.